Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang binatang simple lang ang buhay. Matyaga at may malalim na pagmamahal sa isang babae. Ngunit tinanggihan siya dahil sa pagkukunwari na wala siyang narating sa buhay. Ngunit hindi niya alam na ang pagtanggi na iyon ay magiging daan para malaman niya ang tunay na halaga ng kanyang pagtsatsaga at ang lihim na pinagdadaanan ng babaeng minahal niya. Kaya naman, bago tayo magpatuloy sa kwento, ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe, like, at share sa kwentong ito? At sinisigurado ko po sa inyo na darating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi na po natin patatagalin ang ating kwento at simulan na po natin. Taong 2023, sa bayan ng Calamba, Laguna, may isang binata na nagngangalang Joshua Del Rosario, 27 anyos, anak ng isang magsasaka at isang tindera ng mga pagkain sa palengke. Simple lang ang buhay ni Joshua. Nagtatrabaho siya bilang technician sa isang maliit na repair shop ng mga elektroniko habang nag-aaral din siya ng bachelor's degree sa business administration sa isang lokal na kolehiyo sa gabi. Mahirap man ang kanyang sitwasyon, hindi siya sumusuko dahil palagi niyang sinasabi sa sarili na ang sipag at tiyaga ay kayang lampasan ang anumang hadlang sa buhay. Uy, Kuya Manny, baka maipasa ko na ito mamayang hapon. Sabi ng may-ari, kailangan na nila ito para sa kaarawan ng kanilang anak bukas eh. Sabi ni Joshua habang inaayos ang isang sirang flat screen TV sa shop. O siya Josh, galing mo talaga. Kung lahat ng empleyado ko ay katulad mo, siguradong lalaki pa ang kita ng shop ko. Alam mo naman pwede ka magtanong kung kailangan mo ng dagdag na pera para sa pag-aaral mo ha. Sabi naman ni Manny. Salamat po Kuya Manny, pero kaya ko na po. Baka naman po maubos pa natin ang kita ng shop eh. Bukod pa doon, nagtitinda rin po ako ng homemade na pulburon at ubi halaya tuwing weekend sa plaza. Sapat na po yun para sa bayad ko sa paaralan at pangailangan ko. Samantala, may isang babae na palaging dumadaan sa harap ng repair shop tuwing alas 7 ng umaga papunta sa trabaho bilang sales clerk sa isang mall sa Santa Rosa. Ang pangalan niya ay Maria Cristina Crisi Santos, 25 anyos. Mula pa nung unang beses siyang makita ni Joshua noong taong 2022, napaibig na agad ang binata sa kanya. Sa kanyang mainhin na ngiti, mabait na mukha at sa paraan niya ng paghawak sa mga tao na nakakasalamuha niya araw-araw. Uy Chrissy, bumili ka naman ng pulburon ko ha. Bago pa ito, gawa lang ng nanay ko kagabi eh. Sabi ni Joshua habang nakatayo siya sa labas ng shop habang hinihintay dumating si Chrissy. Uy, Josh, sige nga, pabili nga ako. Magkano ba ito? Tanong ni Chrissy. Siguro libre na lang yan para sa iyo. Basta't sabihin mo lang kung masarap para malaman ng nanay ko na baka pwede pa niyang palawakin ang pagtitinda. Sige titikman ko. Ang sarap naman. Babayaran kita next time ha. Hindi pwedeng palaging libre. Bukod pa doon, may trabaho ka naman eh. Pero alam mo bang kailangan mo mag-isip ng mas malaki pang paraan para umasenso? Hindi pwedeng palaging repair shop at pagtitinda ng merienda lang ang hanap buhay mo, Joshua. Sabi ni Chrissy habang umunguya ng pagkain. Alam ko naman yun, Chrissy. Kaya nga nag-aaral ako ng business admin eh. Bala ko sanang magbukas ng sarili kong repair shop at baka paglaon ay magtayo pa ng malaking tindahan ng mga gamit na ginagamit sa bahay. Basta't may sipag at tiyaga, makakamit din natin ang mga pangarap natin, di ba? Sabi ni Joshua. Tumango naman si Chrissy, ngunit parang may kaba sa muka. Sana nga Josh, pero kailangan mo ring bilisan dahil hindi naman tayo bumabata. May mga responsibilidad tayo sa pamilya natin eh. Sige na, ayoko na mag-usap ng mahaba. Baka malate na ako sa trabaho. Uuna na ako sa iyo. Sabi ni Chrissy at nagpaalam na. Sa loob ng isang taon,
Patuloy na nagpapakita ng pagmamahal at pag-aalaga si Joshua kay Chrissy. Binibigyan niya ito ng pagkain tuwing umaga. Sinusundo tuwing uwian ng trabaho. At kahit wala pa siyang pera, ginagawa niya ang lahat para mapasaya lamang ang babae. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may kaba palagi sa puso ni Joshua dahil alam niyang baka hindi siya sapat para kay Chrissy, lalo na nang marinig niya mula sa isang kaibigan ni Chrissy na maraming mayayamang binata ang nangliligaw sa kanya. "Uy Josh, hinihintay mo ba si Chrissy? Alam mo bang may isang negosyante na binata ang nanliligaw sa kanya ngayon? May sariling kotse, may-ari ng 2 tindahan at sinasabing handang ibigay lahat ng kailangan ni Chrissy," sabi ni Lisa, kaibigan ni Chrissy. Napaigik naman si Joshua ngunit pinilit na ngumiti. Ganun ba? Sige lang, okay lang yun. Basta masaya si Chrissy, masaya na rin ako. Huwag kang magpakatanga Josh. Alam mong hindi ka makakapantay sa mga lalaking may pera. Baka mas mabuting iwasan mo na siya para hindi ka na masaktan pa. Hindi napigilan ni Joshua na mapaiyak pagkatapos marinig iyon kay Lisa. Pero hindi niya ito ipinakita kay Chrissy. Patuloy pa rin siyang nagpapakita ng pagmamahal at suporta sa babae. Hanggang sa isang araw, nagpasya siyang gawin ang pinakamalaking desisyon sa kanyang buhay. Ang magtanong kung pwede ba niyang ligawan si Chrissy ng direkta. Isang Sabado ng gabi, inanyayaan ni Joshua si Chrissy na pumunta sa plaza kung saan siya nagtitinda tuwing weekend. Inihanda niya isang maliit na handaan. May ubi halaya, pulburon at isang maliit na cake na binili niya mula sa pinakamurang bake shop sa bayan. Inayos din niya ang lugar gamit ang mga maliliit na kandila at bulaklak na kanyang pinulot mula sa hardin ng kanyang kapitbahay. "Uy Chrissy, pumasok ka muna dito sa tabi ko. May inihanda ako para sa iyo," sabi ni Joshua nang makita si Chrissy na dumating. "Josh, bakit mo naman ako inanyayahan dito? At bakit may handaan pa?" Nalilitong sabi ni Chrissy, ngunit pumasok pa rin siya. Huminga ng malalim si Joshua bago nagsalita. "Chrissy, alam mo namang mahal kita mula pa noong unang beses kitang nakita. Sa loob ng 1 taon, ginawa ko ang lahat para mapasaya ka. At para ipakita sa iyo na handa akong ibigay ang lahat ng makakaya ko para sa iyo. Gusto kong malaman mo na liligawan kita." Napatahimik si Chrissy ng mahabang panahon bago nagsalita at makikita ang lungkot sa kanyang mga mata. "Josh, alam kong mabait ka, masipag at mahal mo ako. Pero hindi ko kayang tanggapin ang pangliligaw mo." Nagulat si Joshua at napaiyak ng kaunti. "Bakit Chrissy? May ginawa ba akong mali? Sabihin mo lang at susubukin kong baguhin yun." "Hindi naman yun Josh. Wala kang ginawang mali. Pero hindi ka pa naman nakakarating sa buhay eh. Ikaw, nagtatrabaho ka lang sa repair shop. Nagtitinda ka ng merienda at nag-aaral ka pa. Hindi na tayo bumabata at kailangan ko ng isang lalaki na kayang ibigay ang lahat ng pangangailangan ko at ng pamilya ko. May isang lalaki na ngayon nanliligaw sa akin. May pera, may trabaho at handang ibigay lahat ng kailangan ko. Mas mabuting hayaan na lang natin ito Josh. Baka mas makakabuti pa para sa atin." "Chrissy, hindi mo ba naiintindihan na ginagawa kong lahat ng ito para sa atin? Bala kong magkaroon ng sarili kong negosyo. Bala kong ibigay sa iyo ang lahat ng pangarap mo. Basta bigyan mo lang ako ng pagkakataon." "Hindi pwede Josh. Hindi ako makapaghintay ng mahabang panahon. May sakit ang nanay ko at kailangan namin ng malaking pera para sa panggamot niya. Hindi mo kayang ibigay yun sa akin ngayon. Alam mo yun? Pasensya na talaga Josh. Mas mabuting huwag ka naman ligaw sa akin at huwag na tayong magkita pa." Pagkatapos sabihin ni Chrissy, tumakbo ito palabas ng plaza na umiiyak. Naiwan si Joshua na mag-isa. Umiiyak habang nakatingin sa handaan na inihanda niya. Hindi niya alam kung paano haharapin ang pagtanggi. Para bang binasag ang lahat ng pangarap niya sa isang iglap.
Umuwi siya ng bahay na puno ng kalungkutan at hindi na siya pumasok sa trabaho at paaralan sa mga sumunod na araw. Anak, alam kong masakit ang nararamdaman mo ngayon. Pero hindi pwede mong hayaan na lampasan ka ng kalungkutan na ito. Ang buhay ay puno ng mga pagsubok at kailangan mong matuto na harapin ito para makapagpatuloy ka pa. Sabi ng nanay ni Joshua na si Nanay Alma habang hinahaplos ang balikat niya. Hindi ko po kaya, Inay. Mahal ko po siya ng sobra. Tapos sinabi niya na wala akong narating sa buhay. Parang sinabi niya na walang halaga ang lahat ng pagod at pagsisikap ko. Umiiyak si Joshua habang nakatago ang mukha sa unan. Anak, hindi porket walang pera o mataas na trabaho ay wala ka nang narating. Ang pagtsatsaga mo, ang pag-aaral mo, at ang mabuting puso mo, iyan ang pinakamalaking tagumpay na maibibigay mo sa atin. Hindi lahat ng bagay ay nasusukat sa pera. Baka hindi pa talaga para sa inyo ni Chrissy at may ibang babae pa na karapat dapat sa iyo at sa lahat ng pagod mo. Sabi naman ng kanyang tatay Ruben. Sa tulong ng kanyang pamilya, unti-unting nakabangon si Joshua. Bumalik siya sa trabaho at paaralan at patuloy na nagtitinda ng merienda tuwing weekend. Pero hindi niya nakalimutan si Chrissy. Palagi pa rin siyang nagdarasal para sa kalusugan ng nanay nito at para sa kaligayahan ng babae. Hanggang sa isang araw, natanggap niya ang isang mensahe mula sa isang abogado na hindi niya kilala. Hello po. Kayo po ba si Joshua Del Rosario? Ako nga po pala si Abogado Reyes mula sa law firm ng Cruz at Associates. Meron po tayong kailangang pag-usapan tungkol sa isang mana na dapat matanggap ninyo. Mana? Hindi po ako nakakalam ng anumang mana. Sino po bang nag-iwan nito sa akin? Hindi ko po maipapaliwanag ng buo sa telepono, Mr. Del Rosario. Mas mabuting makapagkita po tayo ng personal bukas ng hapon sa aking opisina sa Manila. Baka gusto niyong dalhin ang inyong pamilya para mas maipaliwanag namin na maayos ang lahat. Hindi maintindihan ni Joshua kung anong ibig sabihin ng tawag na iyon. Pero alam niyang kailangan niyang pumunta sa opisina ng abogado para malaman ang katotohanan. Sinabi niya ito sa kanyang pamilya at lahat sila ay nagulat at nabigla. Hindi nila alam kung saan manggagaling ang anumang mana para sa kanila. Kinabukasan ng hapon, pumunta si Joshua kasama ang kanyang mga magulang sa opisina ni Abogado Reyes sa Maynila. Bumungad sa kanila ang isang maayos na opisina na puno ng mga libro at papeles at agad silang inalalayan ng abogado. Pasensya na po kayo kung kailangan kong tawagan kayo ng biglaan. Bago ko po sabihin ang tungkol sa mana, gusto ko munang ibigay sa inyo ito. Iniabot niya kay Joshua ang isang makapal na sobre na puno ng mga papeles. Attorney Reyes, sino po itong mga nasa larawan? Siya po si Don Miguel de la Cruz, isa sa pinakamayamang negosyante sa bansa bago siya pumanaw noong isang buwan. At ang babae na kasama niya sa larawan ay ang inyong ina, si Aling Alma, noong siya pa po ay estudyante pa. Napahawak sa dibdib at napaawang ang bibig ni Alma. Si Miguel, hindi ko akalain na maaalala pa niya ako. Nagulat naman si Ruben, ang asawa ni Nanay Alma. Alma, kilala mo ba itong lalaking ito? Bago makasagot si Nanay Alma, ay sumingit muna sa usapan si Abogado Reyes. Pwede po bang hayaan niyong ako na muna magsalita para maipaliwanag na maayos ang lahat? Si Don Miguel de la Cruz ay nagkaroon ng relasyon kay Aling Alma nung sila pa po ay mga kabataan pa. Ngunit dahil sa pagkakaiba ng kanilang estado sa buhay, hindi pinayagan ng mga magulang ni Don Miguel na magpatuloy ang relasyon nila. Bago pa man makapagdesisyon si Aling Alma, umalis na si Don Miguel papunta sa Amerika para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral at pamamahala ng negosyo ng kanilang pamilya. Hindi niya alam na buntis na pala si Aling Alma noon
at na makabalik siya sa Pilipinas pagkalipas ng ilang taon. Hindi na niya mahanap si Aling Alma dahil lumipat na ito ng tirahan kasama ang kanyang pamilya. Si Aling Alma naman ay napaiyak na habang hinahawakan ang larawan. Totoo yan, Ruben. Noong nalaman kong buntis ako kay Miguel, hindi ko alam kung ano ang gagawin. Takot akong husgahan ng mga tao at baka hindi tanggapin ng pamilya ko. Kaya naman nang malaman kong may mag-asawa na naman naghahanap ng tagapag-alaga sa kanilang mga bata sa ibang bayan, sumama ako doon. At doon kita nakilala, mahal. Hinawakan ni Ruben ang kamay ni Alma at ngumiti ng maunawain. Huwag kang umiyak, mahal. Naiintindihan ko naman. Hindi mo naman kasalanan iyon. At alam kong mahal mo ako. At si Joshua ng totoo. Sa pag-uusap ay muli na namang sumingit si Abogado Reyes. Noong malaman ni Don Miguel na may anak siya bago siya mag-asawa, ginawa niya ang lahat para hanapin kayo. Sa uli, natagpuan niya kayo nung isang buwan bago siya pumanaw dahil sa sakit sa puso. Bago siya mamatay, inutusan niya akong asikasuhin ang paghatid ng kanyang mana sa inyong pamilya, lalo na kay Joshua. Abogado Reyes, ano po bang laman ng mana na ito? Tanong ni Joshua. Si Don Miguel ay nag-iwan sa iyo ng 2 bahay na matatagpuan sa isang subdivision sa Tagaytay. Isa ay isang 2 palapag na bahay na may sariling hardin at swimming pool. At ang isa naman ay isang modernong bahay na malapit sa mga tanawin ng Taal. Bukod pa rito, nag-iwan din siya ng isang malaking halaga ng pera sa bangko para sa iyong pag-aaral at para sa pagpapaunlad ng anumang negosyong gusto mong simulan. At mayroon din siyang isang maliit na kumpanya ng mga repair shop na inaalok niyang pamahalaan mo. Hindi makapaniwala ang buong pamilya Del Rosario sa narinig nila. Para bang isang panaginip lamang ang lahat. Mula sa pagiging simpleng pamilya hanggang sa pagtanggap ng ganitong kalaking mana. Ngunit alam nila na totoo ito at hindi nila alam kung paano ipagpapasalamat ang biyayang ito. Abogado Reyes, bakit naman po ako binigyan ni Don Miguel ng ganitong kalaking mana? Hindi ko naman po siya nakilala. Tanong ni Joshua. Sinabi ni Don Miguel na gusto niyang bayaran ang lahat ng mga pagkakamali niya noong nakaraan. Gusto niyang tiyakin na makakapag-aral ng maayos ang kanyang anak at makakamit ang lahat ng pangarap nito. Sinabi rin niya na nakikita niya sa iyo ang kanyang sarili noong siya pa'y nagsisimula pa lamang, na masipag, matyaga at may mabuting puso. Iyon daw ang pinakamahalagang kayamanan na may ipapamana niya sa iyo. Pagkatapos ng pagpupulong sa abogado, umuwi ang pamilya Del Rosario na puno ng saya at pasasalamat. Sinimula nilang ayusin ang lahat ng mga papeles para sa mana. At hindi nagtagal ay nakita na rin nila ang 2 bahay sa Tagaytay. Napakalaki at maganda. At hindi makapaniwala si Joshua na pag-aari na niya ito. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi niya nakalimutan si Chrissy. Lalo na nang malaman niya mula kay Lisa na ang nanay ni Chrissy ay nasa kritikal na kondisyon sa ospital. Nung araw ding yun ay nakatanggap ng tawag si Josh mula kay Lisa. Hello? Josh? Hindi ko alam kung dapat kitang tawagan o hindi. Pero ang nanay ni Chrissy, hindi na maayos ang kalagayan. Wala na silang pera para sa panggamot. At sinabi ng doktor na kailangan na nilang magdesisyon kung ipagpapatuloy pa ang paggamot o hindi. Ano? Sa ospital si tita nandun. Pupunta ako ngayon mismo. Sa St. Luke's Medical Center sa Manila, Josh. Bilisan mo na lang kung gusto mong makita sila. Agad na kumuha si Joshua ng pera mula sa mana na natanggap niya at pumunta sa ospital. Hindi niya alam kung paano haharapin si Chrissy. Pero alam niyang kailangan niyang tulungan ito kahit na tinanggihan pa siya nito noon. Pagdating ni Joshua sa ospital, agad niyang hinanap ang kwarto kung saan nakakulong ang nanay ni Chrissy. Nakita niya si Chrissy na nakayuko sa tabi ng kama ng kanyang ina na mukhang pagod at umiiyak. Hindi niya napigilan na lumapit sa babae. Chrissy? Mahinang sabi ni Joshua.
Lumingon naman si Chrissy at nakita si Joshua. Agad na napaiyak ito ng mas malakas. Josh, bakit ka narito? Hindi kita dapat makita ngayon. Hindi ako karapat-dapat na makita ka pa. Umupo si Joshua sa tabi ni Chrissy at tinawakan ng kamay nito. Huwag mong sabihin yan, Chrissy. Alam kong kailangan mo ng tulong. Sinabi ni Lisa na wala na kayong pera para sa paggamot ni tita. Hindi ko matitiis na hindi ka tulungan. Lalo na't alam mo namang mahal kita. Pero, tinanggihan kita dati, Josh. Sinabi ko na wala kang narating sa buhay. Tapos ngayon, ikaw pang tutulong sa akin. Paano ko makakapagbayad niyan? Hindi kita hiningian ng bayad, Chrissy. Ang mahalaga ay gumaling si tita. Dinala ko na ang pera para sa paggamot niya. Sapat na ito para sa lahat ng kailangan niyang gamot at panggamot. Hindi makapaniwala si Chrissy sa narinig niya. Para bang isang anghel ang dumating para iligtas ang kanyang nanay. Agad na sinimula ni Joshua na ayusin ang mga bayarin sa ospital. At sinabihan din niya ang mga doktor na gawin ang lahat para gumaling ang nanay ni Chrissy. Sa loob ng ilang linggo, naging regular na bisita si Joshua sa ospital. Nagdadala siya ng pagkain para kay Chrissy at sa kanyang nanay. At sinusuportan sila sa lahat ng paraan. Chrissy, alam mo bang mabait na bata itong si Joshua? Hindi ko alam kung ano ang ginawa natin para mapalapit siya sa atin. Bakit mo pa siya tinanggihan noon? Sabi ng nanay ni Chrissy na si Aling Norma. Hindi ko po alam, inay. Naisip ko lang na kailangan natin ng pera para sa panggamot nyo. At akala ko, hindi kayang ibigay yun ni Joshua. Nagkamali po ako ng gusto. Tita, kamusta na po kayo? Nagdala po ako ng sopas na gawa ng nanay ko. Sabi niya baka makatulong po ito para sa inyo, para gumaling kayo ng mas mabilis pa. Singit naman ni Joshua nang biglang pumasok sa kwarto at nakangiti sa kanila. Salamat, Josh. Hindi ko alam kung paano kayo mababayaran ng buong puso namin. Pinapangako ko na pagkatapos kong gumaling, gagawin namin ang lahat para mabayaran ka. Huwag na po kayong mag-alala tungkol doon, tita. Ang malagay gumaling ka na po. Bukod pa rito, mayroon akong isang balita para sa inyo. Huminga ng malalim si Joshua bago sabihin ang susunod na mga salita. Alam niyang ito ang tamang oras para sabihin kay Chrissy ang lahat ng nangyari sa kanya nitong nakaraang mga buwan. Chrissy, hindi ko sinasadya na itago sa iyo ito. Pero nakatanggap ako ng mana mula sa isang taong hindi ko pa nakikilala. Si Don Miguel de la Cruz, isang negosyante. Nag-iwan sa akin ng 2 bahay sa Tagaytay, pera para sa pag-aaral at negosyo, at isang kumpanya ng repair shop. Sabi ni Joshua. Nalula si Chrissy at hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Josh, hindi ko maunawaan. Bakit naman ikaw binigyan ng ganitong kalaking mana? Itong mas kakaiba, Chrissy. Si Don Miguel ay ang tunay kong ama. Hindi ko alam noon dahil hindi ito sinabi sa akin ng mga magulang ko. Pero ngayon ay alam ko na. Sinabi niya sa kanyang testamento na gusto niyang tiyakin na makakamit ko ang lahat ng pangarap ko. Josh, sobrang sorry talaga. Sinabi ko na wala kang narating sa buhay. Pero hindi ko alam na may ganitong katotohanan pala. Sobrang tanga ko talaga noon. Hindi ko akalain na may ibibigay pala sa iyong mana. Pasensya ka na talaga. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Chrissy. Naintindihan ko naman na kailangan mo ng pera para sa panggamot ni tita. At kung hindi dahil sa pagtanggi mo noon, baka hindi ko rin natuklasan ang lahat ng ito. Baka ito na talagang paraan ng Diyos para ipakita sa atin kung ano ang tunay na halaga ng pagmamahal at pagtsatsaga. Samantala, pagkatapos ng ilang linggo pa sa ospital, tuluyan ang gumaling ang nanay ni Chrissy. Sinabi ni Joshua na pwede silang tumira sa isa sa mga bahay na nakuha niya mula sa mana para mas maginhawa ang buhay nila at para hindi na sila mahirapan pa. Ngunit may isa pang bagay na gustong gawin ni Joshua at alam niya ngayon ang tamang oras para gawin iyon. Isang araw, bago ang kaarawan ni Chrissy, inayos ni Joshua ang isang special na sorpresa para sa babae.
Pinuntahan niya ang bahay ni Chrissy at inanyayaan itong pumunta sa Tagaytay. Sinabi niya na may importante siyang ipapakita sa kanya. Josh, saan tayo pupunta? At bakit mo ako pinag-ayos ng ganito? Sabi ni Chrissy habang nakasakay sa kotse ni Joshua. Ngumiti naman si Joshua at hinalikan ang kamay ni Chrissy. Magtiwala ka lang sa akin, Chrissy. Pagdating natin doon, mauunawaan mo na. Pagdating nila sa Tagaytay, dinala ni Joshua si Chrissy sa isang malaking bahay na may magandang tanawin ng Taal Volcano. Bumungad sa kanila mga bulaklak na inayos sa buong bakuran at makikita ang isang malaking banner na may nakasulat na Happy Birthday, Chrissy. I love you forever. Josh, ito ba'y para sa akin? Chrissy, alam mong mahal kita mula pa nung unang beses kitang makita. Kahit na tinanggihan mo ako noon, hindi ko kailanman pinaramdam sa sarili ko na mali ako sa pagmamahal ko sa iyo. Ngayon, naibigay na natin ang paggamot sa nanay mo at alam mo na ang lahat ng katotohanan. Gusto kong tanungin ka muli, Chrissy. Chrissy, pwede ba kitang ligawan? At sana balang araw, pwede mo akong tanggapin bilang iyong asawa. Inabot ni Joshua kay Chrissy ang isang maliit na kahon na naglalaman ng singsing. At sa likod niya ay lumabas sa mga kaibigan at pamilya nila. Kabilang ang mga magulang ni Chrissy at ni Joshua. At isa pa, itong dalawang bahay na ito sa Tagaytay, isa ay para sa atin kung sakaling tanggapin mo ako. At ang isa naman ay para sa mga magulang mo. Gusto kong tiyakin na hindi ka na mahihirapan pa at lahat ng pangarap mo ay makakamit natin magkasama. Umiyak si Chrissy ng malakas habang nakatingin kay Joshua. Oo, Josh. Oo na. Gusto kong ikaw ang aking makakasama habang buhay. Sobrang sorry sa lahat ng mga bagay na sinabi ko sa iyo noon. Ito lang masasabi ko. Oo. Gusto kitang pakasalan. Inilagay ang singsing sa daliri ni Chrissy at hinalikan ito ni Joshua. Hindi mo na kailangan magpasalamat, Chrissy. Ang pagmamahal mo na lang ang sapat na pasasalamat para sa akin. Tayo na ngayon. Magkasama na tayo. At hindi na tayo maghihiwalay pa. Nagsimulang magkantahan at magsaya ang lahat ng mga bisita. Ipinakita ni Joshua kay Chrissy ang dalawang bahay. Isa ay may malaking kusina kung saan pwede silang magluto ng mga pagkain na gusto nila. At ang isa naman ay may sariling hardin kung saan pwede silang magtanim ng mga bulaklak at gulay. Sinabi ni Joshua na plano niyang palawakin ang kanyang negosyo ng repair shop at magtayo pa ng bagong tindahan. At gusto niyang si Chrissy ang makatulong sa lahat. Maya-maya pa, lumapit ang nanay ni Chrissy na si Aling Norma at tinawakan ang kamay ni Joshua. Josh, maraming salamat sa lahat ng ginawa mo para sa amin. Hindi ka man namin anak ng dugo, ngunit itinuturing ka na naming tunay na anak. Ngumiti naman si Ruben at tinaplos ang balikat ni Joshua. Anak, sobrang proud kami sa iyo. Hindi mo pinabayaan ng mga aral na itinuro namin sa iyo. Nanatili kang masipag, matyaga, at may mabuting puso. Ito na ang gantimpala ng lahat ng iyong pagod. Pagkatapos ng selebrasyon, naglakad-lakad si Joshua at si Chrissy sa tabi ng bahay habang tinitingnan ang tanawin ng Taal. Alam nilang marami pang pagsubok ang darating sa kanilang buhay, pero handa na silang harapin ito ng magkasama. Josh, alam mo ba ngayon ko lang napagtanto na hindi pala mahalaga kung gaano karami ang pera o mga ari-arian ng isang tao. Ang mahalaga pala ay meron kang mabuting puso, handang tumulong sa iba, at tunay na nagmamahal sa iyo. Sabi ni Chrissy kay Joshua habang hawak ang braso nito. Tama ka dyan, Chrissy. At ngayon, alam kong mayroon akong lahat ng kailangan ko. Ikaw, ang ating mga pamilya, at ang pag-asa para sa isang magandang kinabukasan. Hindi ako makapaniwala na mula sa isang simpleng binatang nagtitinda ng merienda at nag-aayos ng mga elektroniko, naging ganito ako ngayon. Pero alam ko na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa mga ari-arian, kundi sa mga taong nagmamahal sa atin at sa mga taong kaya nating tulungan. Ngumiti si Chrissy at yumakap kay Joshua.
At ngayon, kasama kita sa lahat ng ito, Joshua. Hawakan ko yung mga kamay habang tayo'y naglalakbay sa landas ng buhay. Hindi na kita iiwan, Josh. Hindi na. 2 buwan matapos ang kaarawan ni Chrissy, ikinasal sila sa isang simpleng seremonya sa simbahan ng kanilang bayan. Dumalo ang lahat ng kanilang mga kaibigan at pamilya. At lahat sila ay masaya para sa mag-asawa. Sinabi ni Joshua sa kanyang talumpati na ang pagtanggi ni Chrissy noon ay naging daan para makilala niya ang tunay na sarili at matanto ang halaga ng pagtsatsaga at pagmamahal. Sa lahat ng narito ngayon, gusto kong sabihin na hindi ako nakarating sa puntong ito mag-isa. Salamat sa aking mga magulang na palagi akong sinusuportahan at nagtuturo sa akin ng mabuting asal. Salamat sa aking mga kaibigan na hindi ako iniwan kahit na ako'y nahihirapan. At higit sa lahat, salamat sa iyo, Chrissy. Dahil sa iyo, natutunan kong lumaban at huwag kailanman sumuko sa mga pangarap natin. Mahal kita ng labis at hindi kita pababayaan. Josh, hindi ko alam kung paano ibibigay ang lahat ng pasasalamat ko sa iyo. Binigyan mo ako ng pag-asa nung akala ko'y wala na ako. Pinakita mo sa akin na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa pera o mga ari-arian, kundi sa kung paano mo pinapahalaga ng isang tao. Promise, gagawin ko ang lahat para mapasaya ka at para tayo magkasama habang buhay. Pagkatapos ng kasal, nagtayo si Joshua ng sarili niyang malaking repair shop at electronic store sa kanilang bayan. Tinulungan din niya mga kabataan na gustong mag-aral ng teknolohiya sa pamamagitan ng pagtatayo ng isang training center. Si Chrissy naman ay naging manager ng kanilang tindahan at tumulong din sa pagpapalago ng kanilang negosyo. Pinamamahalaan din nila ang 2 bahay sa Tagaytay. Minsan ay doon sila nagbabakasyon at minsan naman ay binibigay nila ito bilang tirahan ng mga pamilyang nangangailangan ng tahanan. Gusto kong sabihin sa lahat ng mga kabataan na naririnig ako ngayon, huwag kayong mawawalan ng pag-asa kahit na mukhang walang pag-asa ang sitwasyon ninyo. Ang sipag at tiyaga ay laging may gantimpala at ang mabuting puso ay laging makakahanap ng paraan para makatulong sa iba. Huwag niyong hayaan na mapigilan kayo ng mga hadlang sa buhay dahil minsan ang mga hadlang na iyon ay nagiging daan para makita ninyong tunay na lakas at halaga ng inyong sarili. Sabi ni Joshua habang kinakausap siya na nag-e-interview. Ngumiti naman si Chrissy habang nakasandal kay Joshua. At isa pa, huwag niyong husgahan ng isang tao batay sa kanilang kasalukuyang sitwasyon sa buhay. Hindi natin alam kung anong mga lihim na kanilang daladala o kung anong mga biyayang darating sa kanila sa hinaharap. Maging mabait at mapagbigay sa lahat ng oras dahil hindi natin alam kung kailan natin kailangan ng tulong ng iba. Taon-taon, sa araw ng kaarawan ni Chrissy, binibigyan ni Joshua siya ng regalo na may kaugnayan sa kanilang pag-ibig. Minsan ay isang bagong bulaklak sa kanilang hardin. Minsan ay isang libro na gusto ni Chrissy. At minsan naman ay isang simpleng paglalakbay sa Tagaytay para balikan nila ang lugar kung saan sila muling nagsimula ng pag-ibig. Para sa iyo, mahal, alam kong hindi na kailangan ng maraming bagay para mapasaya ka. Pero gusto kong ibigay sa iyo ang lahat na makakaya ko. Ito ay isang titulo ng isa pang lote sa Tagaytay. Plano ko magtayo ng isang paaralan doon para sa mga batang hindi kaya mag-aral sa malalaking paaralan. Gusto kong ipagpatuloy natin ang pagtulong sa iba, tulad ng pagtulong sa atin ng Diyos nung kailangan natin siya. Sabi ni Joshua nang ibigay kay Chrissy ang isang maliit na kahon sa kanilang 2nd anibersaryo. Dahil doon ay napaiyak si Chrissy sa saya habang hinahawakan ang titulo. Salamat, Josh. Ito na ang pinakamagandang regalong natanggap ko sa buhay. Tayo na. Gagawin nating magandang proyektong ito at tiyakin na maraming bata makakapag-aral at makakamit ang kanilang mga pangarap. Hanggang ngayon, patuloy pa rin nagtatrabaho si Joshua at Chrissy para palawakin ang kanilang negosyo at para tulungan pa ang mas maraming tao. Alam nilang hindi naging madali ang kanilang paglalakbay. Pero lahat ng paghihirap at pagsubok ay nagbunga ng magandang bunga. Ang kanilang kwento ay naging inspirasyon sa maraming tao, lalo na sa mga taong nakaramdam ng pagkabigo at kawalan ng pag-asa.
Ito ay patunay na ang tunay na tagumpay ay nasa puso ng isang tao, na ang pagmamahal at kabutihan ay laging makakahanap ng paraan para manalo sa huli. At yun na po ang katapusan ng kwento natin ngayon dito sa Tamokski TV. Muli po, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe at mag-like sa ating channel para hindi nyo malampasan ang mga araw-araw na kwento na ina-upload ko na nagbibigay ng inspirasyon sa bawat isa. Tandaan natin, ang mga biyaya ay darating sa atin sa tamang panahon. Kailangan lang nating magtiwala, magsumikap at manatiling mabuti sa kapwa. Hanggang sa muli, magandang araw po sa inyong lahat at sana ay dumating sa inyo ang napakalaking biyaya.